Isang magsasaka ang pumunta sa talyer para iayos ang kanyang traktora. Sa tingin ng mga mekaniko ay may problema ito sa transmisyon, kaya hindi nila magawa agad ang traktora. Sinabi ng magsasaka sa mga mekaniko na hindi naman kalayuan ang bahay nila, kaya maglalakad na lang siya pauwi. Sa daan pauwi, huminto siya sa tindahan ng hardware at bumili ng timba at isang lata ng pintura. Tumigil din siya sa bahay ng kanyang kaibigan na kung saan binigyan siya ng 2 manok at isang gansa nito. Pero nang palabas na siya ng bahay ng kaibigan, napaisip siya, paano niya iuuwi ang lahat ng daladala niya? Habang nag-iisip siya, lumapit ang isang matandang babae at nagtanong, "Iho, alam mo ba kung paano makakapunta sa Manggahan Village?" Sumagot ang magsasaka, "Ah, Lola, sakto. Malapit lang yung farm ko doon. Pwede kitang ihatid, pero hirap na akong dalhin lahat ng dala ko." Sumagot ang matandang babae, "Iho, bakit hindi mo nalang gawin ito? Ilagay mo yung lata ng pintura sa timba, bitbitin mo ng isang kamay, ipitin mo ang mga manok sa magkabilang kilikili mo, at hawakan mo yung gansa sa kabilang kamay." "Aba, oks ngayon ah. Maraming salamat po Lola. Ayos na ayos yan," sagot ng magsasaka at inihatid na niya si Lola pauwi. Habang naglalakad, sinabi ng magsasaka, "Doon na lang tayo dumaan sa paborito kong shortcut sa may eskinita na yon para mas mabilis." Ngunit may pag-aalangan ng matanda at sabi niya, Iho, ako'y isang byuda ng matagal ng panahon. Paano ko malalaman na hindi mo ako gagawan ng masama kapag pumasok tayo sa eskinita? Wala pa namang mga tao sa lugar na iyon." Nagsalita ang magsasaka na may halong inis. "Naku po naman, Lola, may dala po akong timba, isang lata ng pintura, 2 manok, at isang gansa, at saka ang tanda nyo na, paano ko po magagawa sa inyo yun?" Sumagot ang matanda, "Ade, ibaba mo ang gansa, tapos takpan mo ng timba, ipatong mo ang lata ng pintura sa ibabaw ng timba, at ako na ang hahawak sa mga manok." Isang araw, may isang babae na nagjogging sa isang park nang nakakita siya ng isang palaka na tila naipit ang mga paa sa ugat ng isang halaman at hindi ito makawala. Sinabi ng palaka sa kanya, "Kung palalayain mo ako mula sa patibong na ito, bibigyan kita ng 3 kahilingan." Pinalaya ng babae ang palaka. Nagpasalamat ang palaka at nagsalita, "Salamat. Nakalimutan ko nga palang banggitin na may kondisyon sa mga kahilingan mo. Ano man ang hilingin mo, ang mister mo ay makakatanggap ng 10 beses na higit pa kumpara sa mga makukuha o matatanggap mo." Sumagot ang babae, "Ganun ba? Sige, ayos lang yon." Para sa kanyang unang kahilingan, gusto niyang maging pinakamagandang babae sa buong mundo. Pinalaan siya ng palaka. "Alam mo ba na sa kahilingang ito, ang mister mo ang magiging pinakagwapong lalaki sa buong mundo at hindi malayong pagkaguluhan siya ng mga babae?" Sumagot ang babae, "Ayos lang iyon dahil ako naman na ang pinakamaganda at siguradong sa akin lang siya titingin. Kaya, Kazam, siya na nga ang naging pinakamagandang babae sa buong mundo." Para sa pangalawang kahilingan, gusto niyang maging pinakamayamang babae sa buong mundo. Sinabi ng palaka, "Sigurado ka, magiging pinakamayamang lalaki sa buong mundo ang mister mo at siya ay magiging 10 beses na mas mayaman kaysa sa iyo." Sumagot ang babae, "Ayos lang iyon, kasal naman kami, kaya ang kayamanan niya ay sa akin na rin. Kaya, Kazam, siya na nga ang naging pinakamayamang babae sa buong mundo." Tinanong ng palaka ang tungkol sa kanyang pangatlong kahilingan at sumagot ang babae, "Gusto kong magkaroon ng mild heart attack." Isang Sabado ng hapon, nagiinuman isang tipaklong, isang kuhol, at isang alupihan sa bahay ng tipaklong. Naubusan sila ng alak bago pa man sila magkalasingan, kaya napagdesisyonan nila na isa sa kanila ang bibili ng dagdag na alak. Sabi ng kuhol, "Gusto ko sanang pumunta pero mabagal ako." Saka tipaklong, "Dito ka naman nakatira kaya alam mo kung saan bibili." Sumagot ang tipaklong, Okay lang sa akin pumunta, pero pagtalon ko, siguradong mababasag ang mga bote ng alak." Kaya napagdesisyonan nilang si alupihan na lang ang bumili. Sinabi ng tipaklong kung paano makarating sa pinakamalapit na tindahan ng alak. Lumipas ang 1 oras pero hindi pa rin bumabalik si alupihan, kaya napagdesisyonan ng kuhol at ng tipaklong na hanapin siya. Paglabas nila mula sa pintuan ng bahay ng tipaklong, nakita nilang nakaupo si alupihan at nagsusuot pa rin ng kanyang mga sapatos. Subscribe to Lauren's social media now, or I will weather modify your area so you will have flood for a week or so, or my name is not Donald Trump.